Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad. At ang ating teksto na babasahin sa pagkakataong ito ay matatagpuan sa Marcos 11:20-24. Marcos 11:20 hanggang 24. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya't kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tignan po ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat,' at ito ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito sa mga talatang ating binasa ay agad nating makikita sa sinabi ng Panginoon, at ito ay may tonong pautos na sinabi niya, "Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa Diyos." At yan ang ipapalagay natin na utos bilang 45. Command number 45 na po tayo. Namangha ang mga alagad nang makita nilang nalanta ang puno ng igos na isinumpa ng Panginoon bago ang araw na yon. Dito ay sinabi niya sa kanila kung gaano kalaki ang magagawa sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Sinabi nga niya, "Tandaan ninyo ito. Kung sasabihin ninuman sa bundok na ito, 'Umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat,' na hindi siya nag-aalinlangan, kundi manalig siya na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya." Marcos 11:23. Diyan ay makikita natin kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig. Sa banal na kasulatan ay maraming pakahulugan ang pananampalataya. At mamaya ipapasadahan natin ang mga tao na nagpakita ng pananampalataya at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Isa marahil sa simpleng pakahulugan ng Biblia sa pananalig sa Diyos ay ang pananampalataya na tayo ay naniniwala sa katotohanan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay nangyayari ang mga imposibleng bagay na hinihingi natin sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Diyan pa lamang ay makikita na natin na napakahalaga sa isang mananampalataya ang tutuhanang maniwala at nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. May dalawang uri ng pananampalataya ang dapat ay makita sa isang tao. Yung una ay pananampalataya sa ginawa ng Panginoon para sa kanyang kaligtasan. Wala tayong naiambag doon, wala tayong ginawang katanggap-tanggap sa Diyos, subalit pinaniwalaan natin na mayroong nagbayad para sa ating mga kasalanan. Kapag kaya ay sinampalatayanan natin at ginawa natin ang kaukulang hakbang na hinihiling ng banal na kasulatan, ay agad natatrabaho sa atin ang pananampalataya. Diyan ay patatawarin ng Diyos ang lahat ng ating mga naging pagkakasala sa Kanya simula nang tayo ay silang sa mundong ito. Wala talaga siyang ititira at tayo ay kanyang lilinisin, pababanalin. Gagawin niyang anak at ipagkakaloob sa atin ang banal na espiritu para mayroon tayong tulong bilang isang tinatawag na pananampalataya. Ang pangalawang uri ng pananampalataya ay para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dito marahil ay masusubukan tayo sapagkat ang pananampalataya natin dito ay kailangang ipakita natin sa ating mga gagawin at ginagawa o sa ating mga hakbang. Nangangahulugan ito na malaki ang bahagi ng tao.
Nais kong ipakita sa inyo ang katotohanan ito. Sinabi ng Panginoon, "And these signs shall follow them that believe." Doon pa lamang sa sinabi ng Panginoon ay nagpapakita na kailangan makita niya tayo ng hakbang ng pananampalataya para siya ay gumawa, at alam natin na yan ay automatic na lang na mangyayari sa ating buhay. Kung maalala ninyo, si Bartimeus, ang isang bulag sa Marcos Kabanata 10, na nung humiling ng himala para siya ay makakita, ay sinabi ng Panginoon na magaganap sa iyo ito ayon sa iyong pananampalataya. At siya ay nakakita sapagkat nag-a-activate kaagad ang pagkilos ng Diyos sa mga taong may pananampalataya. Isang bagay pa, na kahit mga hindi Hudyo sa panahon ng Panginoon ay nakakaranas ng himala ng Diyos kapag sila ay mananampalataya. So there is power in believing God. Bago tayo magpatuloy, ay pupunta muna tayo sa katanungang pag-uusapan ng inyong grupo. At ang tanong ay ito: anong himala ang naranasan mo dahil sa iyong pananalig sa Diyos? Ulitin ko po, anong himala ang naranasan mo dahil sa iyong pananalig sa Diyos? Magbabalik po tayo mamaya pagkatapos niyong ipahayag ang inyong mga saloobin sa katanungang ito. Magbabalik po tayo, at ang una nating pag-uusapan tungkol dito sa ating tinatalakay ay mga katotohanan tungkol sa pananampalataya. Mga katotohanan tungkol sa pananampalataya. Sa pananampalataya ay natutuwa ang Diyos. At tanda ng pagkatuwa ng Diyos ay may gagawin siya. Pero sa kanyang mga salita ay naipahayag ang bagay na ito. Sa Hebrews 11:6 ay sinabi niya, "It is impossible to please God without faith." It is impossible to please God without faith. At tandaan natin na katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, na ang hangarin ng buhay natin sa mundong ito ay bigyan siya ng kaluguran. Nangangahulugan ito ng pangangailangan ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Naiisip ko ang katotohanan ito, na sa banal na kasulatan ay makikita natin ang dalawang pagkakataon na nagsalita ang Ama tungkol sa anak. At ano ang kanyang sinasabi? Ang kanyang sinasabi ay, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ang una diyan ay nang kapapasok pa lamang ng Panginoon sa ministeryo at nagpabautismo. Doon sinabi ng Ama ang bagay na yon. Kalaunan ay muli niya itong sinabi sa Matthew 17. At ako'y naniniwala na dahil sa pagtitiwala ng anak, mamaya ibabasa tayo ng talata para makita natin na nalulugod ang Ama sa anak sapagkat labis ang kanyang pagtitiwala. Isa pang bagay tungkol sa pananampalataya, ito ay paniniwalang walang imposible o mahirap para sa Diyos. Alam niyo, ang problema ng tao ay ang kalimitang ang Diyos ay ginagawa lamang niya o ipinapalagay lamang niya na kapantay niya. Kapag wala tayong tiwala sa Diyos o hindi tayo nagpapakita ng pananampalataya, ay ito ay dahil sa tinitingnan natin ang ating mga sarili na parang ganun lang ang Diyos. Maalala ko ang mga alagad na lagi nilang sinasabi, "Who is this man that even the winds and the waves obey him?" Ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay patuloy niyang itinataas ang antas ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Pero makikita natin na maging ang mga alagad ay nahihirapan talaga na ilagak ang pananampalataya sa anak ng Diyos. Maalala ko na minsan ay namangha ang Panginoon kay Apostol Pedro nang sabihin niya, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Na nangangahulugan ito ng pagtitiwala o paniniwala na siya nga ang galing sa Ama. At siyempre kung siya ang galing sa Ama ay kalakip nito ang kasagutan sa lahat ng problema ng mga Hudyo. Yun dapat ang dala ng pananampalatayang yon na si Kristo ay Mesyas talaga. At tandaan din naman natin ang sinabi ng Panginoon, "For nothing is impossible with God."
Walang imposible sa Diyos. Basta't ito ay banal at matuwid at pangako ng Diyos, ay makapangyayari ang mga ito kapag ka nanalig ang mga mananampalataya. Ang pangatlo na katotohanan tungkol sa pananampalataya ay ang sinabi ng Hebrews 11:1, na ito ay katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa Hebrews 11:1 ay sinabi niya doon, now faith is the evidence of things not seen and the assurance of things hoped for. Nakakita na ba kayo ng ebidensya na hindi nakikita? Ang punto ko diyan ay hindi talaga uubra ang kasabihan ng maraming tao to cease to believe. Sa halip ay kabaligtaran ng kasabihang yan, ang katotohanan para makakita tayo ng katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. To believe is to see. Kailangan mong manalig muna bago ka makakita. Ang ating pang-apat ay katibayan ng mga bagay na inaasahan. Kung naranasan nyo na ang manalig at umasa sa Diyos, hindi naman agad-agad ay ibinibigay ng Diyos na sa Kanya ang takdang panahon kung kailan niya sagutin ang ating mga kahilingan sa Kanya. At sa bagay na yan ay kailangan tayong umasa. Minsan ay matagal, minsan ay mabilis ang pagsagot ng Diyos dahil alam niya ang Kanyang timing. Tayo talaga ay laging nagmamadali. Kapag tayo ay may kahilingan, gusto natin ay agad na magaganap. Ganyan ang tao. Ang panglima natin, nakakagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa pamamagitan natin dahil sa ating pananampalataya. Ibig sabihin niya ay nagiging kasangkapan tayo ng Diyos kahit sa mga ibang tao o sa ibang bagay kapag tayo ay may tunay na pananampalataya. Maalala niyo ba ang sabi ng Panginoon sa Juan 14:12 na ipinangako niya sa mga alagad na they will do greater things kaysa sa kanyang mga ginawa. Tingnan niyo po ang katotohanan yan. Sa mga alagad muna ang isipin natin na ipinangako niya na kapag siya ay umakyat sa langit, ay makakaranas ang mga alagad ng higit kaysa sa mga himalang ginawa ng Panginoon. Yun ay kung kaya nilang manalig sa Diyos. They can do greater things. And I think there are some instances that the apostles did great miracles. At yan ay ebidensya ng kanilang pananalig sa Diyos. Ano halimbawa ang mga naganap? Halimbawa sa buhay ni Pedro at sa ni Apostol Pablo. Maalala nyo na sa pamamagitan ng mga panyo ay marami ang nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos at doon naman sa isa ay yun lamang kanyang anino ay nagkakaroon ng kagalingan ng may karamdaman. At yan ay nagpapakita ng mga bagay na hindi naganap sa buhay ng Panginoon. Kung meron pa kayong maalala, pag-isipan nyo ang mga himala sa buhay ni Pedro at ni Pablo, kung ano pa ang nakakahigit kaysa sa mga ginawa ng Panginoon nang siya ay nandirito sa lupa. Sa Efeso 1:18, sa panalangin ni Pablo para sa mga taga-Efeso ay makikita natin na naidudugtong tayo sa daigdig ng mga hindi nakikita kapag tayo ay may pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nagagamit hindi dito sa physical world na ito, kundi sa spiritual realm, spiritual world. Yon ang ibig sabihin nun. Ang pangpito na katotohanan tungkol sa pananampalataya ay pagsasabuhay sa ating pinaniniwalaang salita ng Diyos. Importante ang bagay na yan because your faith and belief and trust in God should always be based on the Word of God. Kung ang mga bagay na hima-himala ay tila hindi nagpapakita ng malakas na connection sa sinasabi ng Biblia, medyo mag-ingat tayo sapagkat kung maalala nyo ang sinabi ng Panginoon na many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and in your name we drive out demons and we did many miracles? Ang mga tao nyo na gumagawa ng himala sa pangalan ng Panginoong Kristo ay itataboy sa kanyang presensya pagdating ng araw.
Kapag ka naman pumunta kayo sa pahayag Kabanata 13 ay makikita natin na ang Antikristo ay gagawa ng mga himalang may pandaraya. Nababanggit ninyan sa Ikalawang Tesalonika, Kabanata 2. Tingnan ninyo ang talatang 9 at 10 na ang Antikristo ay maaaring gumawa ng mga himala. Punta tayo rito sa pangalawang ating pag-uusapan, mga mahalagang katangian ng pananampalataya. Mga mahalagang katangian ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi kumukontra sa nakasulat sa salita ng Diyos. Bagamat hindi natin malilimitahan ang Diyos sa kanyang maaaring gawin, ay maging maingat tayo na ang ating mga pinapaniwalaan o ating mga sinasampalatayanan ay kumukontra na pala sa salita ng Diyos. O kaya ay maaaring pampersonal na lang ang hangarin natin. Sa ganyang mga bagay ay naniniwala ako na ang dyablo ay gagawa. At doon nga sa nababanggit ko kanina, sa Ikalawang Tesalonika, ang Diyos mismo ay ipinapaubaya ang mga tao sa pandaraya ng dyablo at ng Antikristo sa kakulangan ng paniniwala at pagsasabuhay sa katotohanan. Ang punto ko diyan ay maaaring may himala na hindi galing sa Diyos. Ang pangalawa sa katangian ng pananampalataya ay naghihintay na may tiyaga sa kasagutan ng Diyos sa ating hinihingi. Katulad ng nasasabi ko pa kanina, na ang timing ni God, ang orasan ng Diyos ay hindi katulad sa atin. Ito ang pakatandaan natin sa pananalig sa Diyos ay hindi natin dapat pinupuwersa ang Diyos. Hindi natin siya minamanipula sa ating mga pananampalataya, kuno dahil minsan ay iingatan tayo ng Diyos doon sa ating mga pansariling kagustuhan at minsan ay dahilan niya para hindi niya agad sinasagot o hindi niya sasagutin ang ating mga kahilingan sa Kanya. At ang susunod natin sa kahalagahan ng pananampalataya ay higit ito kaysa sa pakiramdam o sitwasyong nakikita. Mahalagang bagay itong aspetong ito dahil ang hirap para sa mga tao, kahit mga mananampalataya, ang magtiwala sa Diyos na hindi nakikita, lalo na kung ang sitwasyon ay tila kumukontra sa kanilang pinaniwalaan. Kung maalala nyo yung tanong na pinag-uusapan dito, anong himala ang naranasan mo sa Panginoon, ay makikita nyo dyan na kalimitan sa mga pagkilos ng Diyos ay parang kumukontra sa sitwasyon na ating nakikita. Sige, isipin ninyo, kung mayroong ginawa ang Diyos sa buhay ninyo na totoong himala galing sa Kanya, ay makikita nyo na ito ay kumukontra sa sitwasyon na inaasahan natin. Pero sa ating kahilingan at sa habag ng Diyos sa atin, yung natural na kaganapan sa ating kapaligiran ay nakakita tayo ng kakaiba. Halimbawa sa mga alagad, ang paglakad sa ibabaw ng tubig ay laban sa mga sitwasyon sa mundong ito. Never kang makakalakad sa ibabaw ng tubig hanggat walang supernatural intervention ang Diyos. Tandaan ninyo yan. Ang physical ng tao ay mabigat at hindi yan mangyayari kung yan ay hindi supernatural. Nawa ang aking sinasabi ay makakatulong para sa ating pananalig sa Diyos. Tandaan din natin na sa New Covenant ay may mga kaibahan ito kaysa sa mga ipinangako ng Diyos sa mga Israelita. Sa mga Israelita ay ipinangako ng Diyos ang mga himala sa kanilang physical. Halimbawa ay nasa yung Isaiah 53 na lahat ng kanilang kagalingan dahil sa sakripisyo ng Panginoon ay magsisigaling. Pero kung titingnan ninyo ang unang Pedro 2:24 at maingat niyong pag-isipan ang sinasabi na katulad ng sinabi doon sa Isaiah 53 na ganito, "And by His stripes we are healed." Mapapansin nyo na sa unang Pedro 2:24
Ang kagalingang mararanasan ng mga tao sa New Covenant ay kagalingan sa kanilang mga pagkakasala. Pansinin po ninyo yan. Yan ang isang bagay na mahalagang makita natin. And I think that is the best miracle na asahan natin sa Diyos. That we can be freed from our sins and sinning. Ako mas gusto ko po yon kaysa sa mga himala ng kagalingan sa physical. Dahil anuman ang ating gagawin ay darating din tayo sa punto ng kamatayan. Bukod doon ay si Apostol Pablo, nakalaunan sa kanyang ministeryo ay hindi na gaanong nakakaranas ng mga himala. Sabi ko nga po, dalawa sa kanyang mga naging kasama ay iniwan niya na hindi gumagaling. Siya mismo ay mayroong tinatawag na thorn in the flesh at mahina ang kanyang mga mata. Ganon din naman na pinapayuhan niya si Timoteo na uminom ng konting alak na makakabuti para sa kanyang sikmura. Tungkol sa bagay na yan, ay mukhang maraming tenga ang gumalaw na pwede na tayong uminom ng alak. Mga kapatid, pag-isipan niyo yan at gusto kong sagutin yan sa ibang pagkakataon. Alam niyo po, ang pananampalataya ay isang bagay kung bakit ang isang Kristiyano ay naging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Yung mga hindi nagagamit sa kaharian ng Diyos, walang panahon sa Diyos, isa lang ang ipinapakita niyan. Ang kakulangan ng pananampalataya. Tandaan niyo ito mga kapatid. The first requirement of God for people, for a person, is faith. And it will always be faith na gagawa sa buhay ng isang tao para lumakad siya sa kalooban ng Diyos, para sumunod siya sa mga utos ng Panginoon, para gumawa siya sa ubasan ng Panginoon. Without faith, wala kang magagawa dyan. Ang dami mong rason. Lagi mong sasabihin, busy ako, meron akong uunahin. Ang kaharian ng Diyos at ang mga bagay na ukol sa Diyos ay hindi mo nagagawa kasi wala kang pananampalataya. Yan ang katotohanan dyan. Dahil sa Diyos, bago ka makaranas, ay kailangan mo munang magpakita ng pananampalataya. Kaya yung mga rason-rason at ang daming mga alibay kung bakit hindi nagiging kasangkapan ng Diyos, tandaan mo ito. Ang ugat niyan ay kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga Kristiyano ay kumpleto ang ginawa ng Diyos at kumpleto ang Kanyang pangako na gagawin lang ng isang tao kapag siya ay may totoong pananampalataya sa Diyos. Pag-uusapan natin itong pangatlo at ito ay tungkol sa paano magkaroon ng pananampalataya. Paano magkaroon ng pananampalataya? Number 1 ay humingi sa Panginoon. Sinabi ng mga alagad, Lord, increase our faith. Walang masama na humingi tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Sa Roma 10:17 ay sinabi naman doon, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So sa pamamagitan ng pakikinig, lakipan ng pagtitiwala na ito ay salita ng Diyos, ay lalago ang ating paniniwala. May basehan ang ating pinapaniwalaan ang salita ng Diyos. Kapag tinignan nyo naman ang Psalms chapter 19 verse 1 ay makikita nyo, the heaven declares the glory of God. Na sana ay makatulong ang mga bagay na ito ng mga nilalang ng Diyos na hindi natin maarok sa ating kaisipan na lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. Isang bagay po yan mga kapatid. Alamin at pag-aralan ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Sa akin nakakatulong po yan. Ewan ko sa inyo na kung meron kayong mga nakikita sa siyensya, sa mundong ito na hindi kayang arukin ng inyong kaisipan, ay magdadala sa inyo hindi ng kawalan ng paniniwalang may Diyos, kundi ang sobrang kapangyarihan ng lumalang na Diyos. At ang ating pang-apat ay sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pag binasa nyo ang 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, diyan yung makikita na kinakasangkapan ng Diyos sa mga problema, ang mga suliranin at mga pagsubok sa ating buhay upang patatagin tayo. Siyempre kasama na dyan na makaranas tayo
ng kapangyarihan ng Diyos at makikita natin na hindi niya tayo pinababayaan, pero hindi sa kawalan ng pagsubok. Ang problema ng maraming tao ay ang paghahangad lagi ng mga kapayapaan, hindi kawalan ng problema. Ganyan ang gusto ng tao. Pero sa mga bagay na tayo ay sinusubukan at merong mahirap na bagay na hindi nating gawin, ay dapat nating maalala na meron tayong tulong na tumanggap sa atin bilang kanyang anak. Kung ang mga ama sa mundong ito ay tinutulungan tayong manalig sa Diyos, di lalo na ang Ama natin sa langit, natatrabahuhin niya talaga ang ating pananampalataya para tayo'y lumago ng pagtitiwala sa Kanya. Ang ating pang-apat na pag-uusapan ay practical na pagpapakita ng pananampalataya. Practical na pagpapakita ng pananampalataya. Number 1 ay ipanalangin ang may mga karamdaman. Alam nyo, minsan kahit ako po ay hindi ko basta-basta ipinapanalangin ang may karamdaman. Marahil ay dahil gusto ko na makapakinig muna sila ng salita ng Diyos. Ang punto ko diyan ay may mga tao kasi na pagka hindi mo ipinakita na ang Diyos ang dapat maluwalhati pagkatapos ng katugunan sa kanilang kahilingan o ipinagdarasal, ay naibibigay ang kaluwalhatian sa iba. Maalala ko yung nagpapapanalangin sa akin sa anak niya na inaalihan ng demonyo. At ang batang yon ay nandun sa tabi ng napakaraming Diyos-Diyosan. Sabi ko doon sa tatay, alisin mo muna yung mga Diyos-Diyosan na yan at ipapanalangin ko ang anak mo at makakakita ka ng himala ng Diyos. Pero sabi niya, hindi, wag nating alisin yan. Ipanalangin mo na lang siya. Sabi ko sa kanya, hindi ko ipapanalangin ng anak mo sapagkat kapag kay pinanalangin ko yan, ang kaluwalhatian ay mapunta sa mga Diyos-Diyosang iyan. Sabi ko sa kanya, pag hindi mo yan inalis, uuwi na ako, iiwanan ko na kayo. Hindi niya inalis, iniwanan ko siya. Pero maalala ko yung isang tatay na inaalihan din ang kanyang anak na binata ng demonyo, na nung mapagtanto ko na meron itong dahilan kaya pinananahanan siya ng masamang espiritu, ay nakita ko na meron siyang kwintas na yung triangulo, di ko alam kung ano yon. Sabi ko sa tatay niya, alisin mo yan. At alam po ninyo, nung inalis niya, ipinanalangin ko yung taong yon at siya ay lumaya mula sa mga demonyo. Pero alam niyo ang nangyari? Pag alis ko pala, ay hiningi nung tatay yung kwintas na yon doon sa pastor na may miyembro sa kanila. At pagkatapos ay ibinalik. Kinabukasan, tinatawag ulit ako para ipanalangin na palayasin ng mga demonyo. Sabi ko, bakit bumalik? Sabi ng pastor sa akin, Pastor, ibinalik yung kwintas eh. Sabi ko, Pastor, ikaw na ang manalangin. Alisin mo lang yung kwintas sa taong yon. Yan ang ibig ko sabihin dito sa ating pinag-uusapan. So balik tayo sa practical na pagpapakita ng pananampalataya. Ang pangalawa ay hindi nagsasalita ng pagdududa o negatibo. Ang pagsasalita ng negatibo ay tanda ng kakulangan ng pananampalataya. Number 3, hindi paggawa ng masama para sa katugunan ng pangangailangan. Naunawaan ba ninyo yun? Na kapag tayo ay may pangangailangan, kahit mali ang ating mga hakbang ginagawa natin, tanda yan ng kawalan ng pananampalataya. At ang isa pa ay panatag sa panahon ng pagsubok. Yung salitang worry means unbelief. Tingnan nyo ang Matthew chapter 6. Ipinapangako ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng mga tao, pero huwag tayong maging katulad ng mga pagano na walang pananampalataya. Kailangan magpakita tayo ng kapanatagan sa panahon ng pagsubok sa ating buhay. Punta tayo dito sa ating panglima, mga ilang gawa ng tunay na pananampalataya. Mga ilang gawa ng tunay na pananampalataya. At ito ay halaw sa Hebrews 11. Ang Hebrews 11 ay nandiyan yung tinatawag na heroes of faith. Mga tao na nanalig sa Diyos at nakaranas ng pagkilos ng Diyos. Ang una diyan ay si Abel. Si Abel, dahil sa kanyang pananampalataya, ay naghain ng mabuting handog. Alam niyo ba kung anong mabuting handog ni Abel? Ang kanyang sarili muna bago yung kanyang hayop na handog.
Pansinin niyo yan sa Genesis. Ang tamang orihinal na sulat doon ay inihain muna ni Abel ang kanyang sarili na banal sa Diyos, naging katanggap-tanggap ang kanyang handog. At tandaan natin na ganyan din naman ang Panginoon. Isa pa ay yung nasa Romans chapter 12, verse 1 na sinabi, offer your bodies as a living sacrifices. At yung nasa ikalawang Korinto 8 o 9, na yung mga taga-Macedonia ay ibinigay muna kasi nila una sa lahat ang kanilang sarili bago ang kanilang handog. Ang pangalawa ay si Enoch. Si Enoch ay lumakad ng kalugod-lugod sa Diyos. Iyan ay tanda ng pananampalataya. Mas higit kang concern sa sasabihin ng Diyos sa iyong mga hakbang kaysa sa sasabihin ng tao. Ang sumunod ay si Noe, nakinig sa babala ng Diyos at gumawa ng daong. Hindi maliit na bagay yan. Malaking trabaho yan. Pero sinunod niya ang Diyos dahil sa pananampalataya. Si Abraham ay sumunod sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan ang sitwasyon. Sinabi sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham, even though he does not know where he was going, he obeyed and went. Bakit? Kasi may tiwala siya sa salita ng Diyos. Si Sarah ay nanalig sa tapat na pangako at nagkaroon siya ng anak maging sa panahon ng kanyang katandaan. Si Isaac ay ibinigay niya ang pagpapala sa mga anak. He blesses his children. Is an act of faith and trust in God. Si Jacob naman ay ibinigay niya ang pagpapala sa mga apo o kaya ay mga inapo. Si Jose o si Joseph ay pinagbilin ang kanyang buto na ilabas sa Ehipto. Malaki ang ibig sabihin niyan para sa mga Hudyo. Ang pansiyam ay ang mga magulang ni Moises, hindi natakot sa banta ng paraon, at si Moises ay tinanggihan niya ang napakaraming pansamantalang bagay kapalit ng hindi pa nakikitang gantimpala. Yan ay malaki ang implikasyon sa atin, na kung talagang nananalig tayo ay nakatingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala at ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Ang ating pang-anim na pag-uusapan ay basihan ng pananampalataya. Ano ang basihan ng ating pananampalataya? Siyempre, sa salita ng Diyos. At nais kong makita natin itong nasa John 17:23. Sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you have sent me and have loved them even as you have loved me. Anong sinasabi ng Panginoon diyan? Sinasabi niya ito una sa mga alagad na kung paano siya minahal ng Ama, ganun din ang pag-ibig na ibinibigay ng Ama sa kanyang mga alagad. At ako'y naniniwala sa katotohanan dahil tayo ay mga anak ng Diyos, ay katulad ng pag-ibig na iniukol ng Ama sa anak sa Panginoong Jesucristo, ay ganyan din ang ibinibigay na pag-ibig ng Ama sa atin sapagkat naniniwala ako na ang tunay na anak at ang mga adopted children ay may parehong karapatan. At ang pagkakaiba lang natin dyan ay ang pagpapakita ng pananampalataya. Kaya hinihimok ko na tayo'y magtiwala sa Ama dahil yan ang pag-uugali na inilalabas ng utos na ito ng Panginoon. Darako tayo sa ating pagwawakas at narito ang mga ilang katanungan. Iyuko po natin ang ating mga ulo at pakinggan po ninyo ang mga katanungang ito. Kontento ka ba sa pagtitiwalang na ibibigay mo sa Diyos? Nakagagawa ba ang Diyos ng mga dakilang bagay sa buhay mo? Ano ang nakikita mong dahilan? Nananalangin ka ba para sa mga may karamdaman at pangangailangan at nagtitiwala sa kasagutan ng Diyos? May pagdududa ka ba na sasagutin ng Diyos ang mga panalangin mo? Ano sa palagay mo ang dahilan? Nais mo bang ipanalangin ito ngayon sa Diyos? Ang humiling ka ng pananampalataya sa Kanya.
Dito po tayo magtatapos. Sumagana po sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama, luwalhati ng kanyang pangalan. Amen.